Well, kami kasi yung masugid, no, Maricel, na lalong-lalo na yung papel namin doon sa Quadcom, yung sa usapin ng pag-iimbestiga doon sa extrajudicial killings, no, ang makabayan talaga yung masugid na talagang talagang nandoon sa lahat halos ng mga hearings. Pangalawa, sa impeachment, number one din kami na nag-file ng impeachment complaint against kay VP Sara Duterte, no, at nakita natin nung magsulputan itong mga akusasyon na ito, nagsulputan din yung mga nakita namin mga DDS na mga pages, no, at nandoon, no, parang talagang orchestrated ng mga DDS, mga supporter ng Duterte itong itong mga usapin na ito, itong mga chismis na ito, or akusasyon. Oo, so sinasabi po ninyo na hindi random yung mga na name, no? Like for example, kayo po, si Kong Barbers, Kong De Lima, 2nd District Representative dati na Marikina, Stella Kimbo, Kong Adyong, Ortega, pero nandiyan din po si COMELEC Chairperson George Garcia at si General Torre. George Garcia po, bakit po kaya? Kasi hindi ito random kung sinasabi po ninyong tactic for distraction. Yes, so hindi lang ako privy, no, doon sa yung issue naman nila kay COMELEC Chair, no, Garcia. No, pero doon sa aming doon sa amin, sa mga kongresista at mga senador at iba pang mga personalidad, mapapansin nyo, nandoon din si Congressman Laila De Lima, na talagang nag-imbestiga yan ng extrajudicial killing sa Davao when she was the Justice Secretary sa panahon ni Pinoy. No, nandoon din si Tito Soto, si SP Tito Soto, na nagsasabi na pag pumunta sa kanya yung impeachment complaint ay talagang immediately talagang hindi lang namin mabasa yung reaction ni Tito Sen dahil masisensor kami. Masisensor kami. Oo, parang may pahayag kasi si Tito Sen na pag dumating daw yung impeachment sa kanya ay sa kanila sa Senado ay i-hear agad. So, makikita mo yung commonalities doon sa mga karamihan sa mga personalities, mga congressmen na nandoon na talagang nagki-criticize, no, at mga nagki-criticize, mga nagpahayag, no, sa impeachment at iba pang mga anomalya